Hi guys, good morning. Kakatapos ko mag-breakfast, hindi pa ako nagsuklay. So kahapon, hindi niyo ako nakita na nag-reels regarding sa sa account ko na may 700 followers na uh, inattempt i-hack. So ngayon kasi yung ko naka-blue badge yun. So syempre kung may mag-a-attempt mag-hack doon, kailangan i-secure ng face ni Meta, i-secure niya yun. So ngayon, pagising ko, yun na nga, naka-secure na. So nag-submit ako ng passport ko, tapos selfie. Yun. So, kaya na-open. Kung maalaala nyo, nagsabi ako na kasi nag-comment ako doon sa posting ni Torion. Kinoment ko lahat yung sa LBC. Tapos sinabi ko, umayos ka kasi kulang-kulang na yung utak mo. Kung ano-ano na lang ang mga illegal na gagawin mo para lang makaganti ka sa taong naaasar ka. Sabi ko, tingnan mo, sabi ko, hindi maayos ang pagkatamper ng pangalan ko. Sabi ko ganon. Talagang ikinoment ko yung sa LBC. Kung gano'n sa kanya, magtutoast tayo, hindi pa ako nagsisimula sa iyo. Kinoment ko talaga doon. Ngayon, nung nag-reels na ako regarding sa hearing, di ba sinabi ko na mayroon akong nakausap na abogado na talagang napaka-respetadong abogado na nagsasabi nga na ito siya ay parang ipal. Kumbaga, hindi siya kasali sa legal team ni Inday, pero talagang umiipal palagi siya. Nagpipicture siya kahit hindi sa kanya na-accomplish, pinopost niya. So, pagkagabi niyan, yun na nga, may nag-attempt mag-hack. Tapos sinabi ko dun sa comment ko, kumanta na yung kakuntsaba mo. Kasi yung kakuntsaba niya na guro, kasi pinakuha ko lahat yung detalye. Isa siyang nagtuturo sa grade 12. Talagang mayroon siyang sinabihan daw. Yung sinabihan niya, yun din ang nagsabi sa akin na talaga daw magkakilala sila ni Torion. Talagang kaya sabi niya, hindi na daw niya alam kung ano daw gagawin niya. Tapos yun na sinabi daw ni Torion, huwag kang mag-alala kasi tutulungan kita. So good luck na lang sa'yo kung matutulungan ka ni Torion kasi alam mo Day, kahit mandaya tayo, huwag nating gamitin yung pagka-ignorante natin sa batas. Sa batas, bawal po tayo kung sino yung complainant, lalo na kung ako ay isang abogado tapos ako ang complainant laban sa'yo, hindi po pwedeng gamitin ko yung law firm ko para ipasumpi na kita. Bagkus pupunta ako sa malapit sa lugar niyo at doon po ako magpa-file ng complaint against you. So yung korte doon ang magpapadala ng summons sa'yo. Hindi yung law firm ko. Ganon yun, Day. At saka kung nangarap ka, nakipagsabotan kang Torion, para may masasabihin mayroon kang kaibigang abogado, naging abogago ngayon. Kasi, sasabihin ko sa iyo, 101% hindi makakadipinsa sa iyo si Torion. Si Torion yung number 1 kong kakasuhan sa mga ganyan. Illegal na mga activities niya. Alam mo yan, Torion, ha? Kaya next time, kung asar ka na sa mga tao, huwag mong idaan sa kabulukan. Dahil hindi mo alam na baka sa dami-dami mong ginagawang kababalaghan, makakahanap ka talaga ng katapat niyan. Oo. So sabi nga ng mga komentaryo, hindi mo nire-respeto, abogado yan, ganyan. Paano mo respetuhin ang isang abogado kung hindi naman siya nagparespeto sa sarili niya? Hindi porkit abogado, kahit gumagawa na ng kagaguhan, hindi nyo lalabanan. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Kaya nga sabi ko dito sa nakachat ko,
Ang dami-dami kong paryente dyan, relatives dyan. Sinabihan ko, winawarningan ko sila, mga public servants sila, winawarningan ko, wag na wag kayong sumali sa gulo, lalo na kung hindi ninyo alam ang pulot dulo. Manood lang kayo, magbasa lang kayo. Unlike dito sa guro na ito, na nagpabida-bida. O, kaya sabi ko, mayroon talagang nag-attempt mag-hack ng Facebook ko. Pero sorry, sa nag-attempt or nag-report, wala. Hindi nyo mahahak ang Facebook ko dahil hindi ang utak ko katulad nyo na kabubuhan. Oo. Tsaka yung mga trolls mo, ilang tao sila na sa isang tao, ang dami account. Sino maniniwala sa iyo na nagdidipinsa sa iyo? Oh. At saka sa korte wala nang mga trolls. Kaya gusto kong putulin ito Torion para hindi mo na magawa ito sa iba. Mayroon nga nag-chat sa akin na mayroon ka pang kababalaghan na ginagawa noon, baka daw ako na yung way ako na makakaganti sila sa iyo, kaya hindi talaga kita uurungan. Yun ang sabi, pakinggan mo itong ano ko kasi lagi ka naman nag-duty sa wall ko. Tandaan mo, sabi ng abogado na respetado, tinawanan ka, bakit daw yung law firm mo ang nagpadala ng demand letter laban sa akin, which is ikaw ang complainant, at nakatampered pa. Hindi nyo na yan matatawa ka dito sa gurong tanga. Noong una, sinabi niyang tinanggap niya ang parcel dahil daw malapit lang sa kanya yung lugar namin, which is wala pala siyang bahay doon sa Busa. Kumbaga, pumupunta lang siya every Sunday para magsimba. Sayang yung pagsisimba mo, Day. Demonyo yung utak mo. Useless yung pag-alive mo. Pero yung utak mo, kampo ng kademonyuhan. Hindi yan trabaho ng isang tao na nananampalataya sa Panginoon. Alam mo yan? Ha? Tapos kung hindi pa namin na-trace sa LBC na nakapangalan sa'yo, hindi ka na naman naamin. Saka ka na umamin, sabi niya ha, kaya daw tinanggap niya na naman, pangalawa niyang statement is, nakapangalan sa kanya. Sa police station, hindi niya sinabi doon na kaya niya tinanggap dahil nakapangalan sa kanya. Hindi niya sinabi doon sa police station. Kasi pinablatter ko agad siya eh. So magkikita na lang tayo soon. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi ang katulad ninyong grupo Torion, sila Kate, na feeling may alam at na nakababa kayo ng dignidad ng ibang tao, dapat putulin yung sungay ninyo. Kaya next time, wag uminom ka ng losartan para hindi ka magiging tanga sa sarili mo. Hindi talaga kita uurungan, Torion. Sabi ko sa'yo. At saka, sa mga nagtatanong, hindi si Torion nakasali sa legal team ni BP Inday Sara. Yung nabasura nag-file sila na para ibasura yung impeachment. Ang totoo talagang pumunta doon, yung totoong legal team ni BP Sara, yung babae. Saling pusa lang ito si Torion, sumama doon, kaya siya nakilala doon. Kaya ang expect ng mga tao, isa siya na abogado ni BP Sara. Hindi po siya abogado ni BP Sara, para alam nyo. Abogado siya ni Pastor Kibuloy. At so pumupunta-punta siya sa opisina ni BP Sara. Siyempre, close yan sila ni Pastor Kibuloy, sila mga Duterte. Pumupunta-punta siya doon. Ngayon, kung may mga problema, may mga kailangan, ang ituturo ni Inday Sara, si Torion. Kasi si Inday Sara, hindi alam ang mga pinagagawa ni Torion na mga kababalaghan. Hindi niya alam yan. Pero watch me, Torion. Malalaman yan ni BP Sara at saka si Mayor Baste. Malalaman yan. Hintayin mo. Hindi yan siya kasali sa legal team. Huwag kayong magsabi na attorney siya ni BP Sara. Hindi po siya attorney ni BP Sara. Pumupunta-punta lang doon, umiipal doon, nagpipicture sila ni BP Sara, inuutosan niya si BP Sara na magpasalamat ng Bogres, inuutosan niya si Baste magpasalamat, which is yung dalawa, hindi naman magkakilala. Ikilala itong si Bogres. Oo, nandun na tayo, pero mayroon niyang, pangit yung ginagawa niya. Pinapunta niya doon sila Cindy. Siya ang way dyan, siya ang daan.
Sipin mo yan, watch me. May paglalagyan ka talaga sa akin, Torion. Sabi ko sa'yo, hindi kita aatrasan. Oo, hintayin mo. Masasabi mo,